So katahatulan mo walang kaligtasan. Ikaw may kasalanan, di ka pa nakakarating doon. Kung yan lang pera nyo, ginagastos nyo, dapat narating nyo na buong mundo. Di tinitipon nyo pera nyo O ano ngayon ang ibig sabihin? Hindi mo pa nga nararating yung mga tao, hindi mo pa napapangaralan, saka mo kakatulan wala nung kaligtasan. Sino may kasalanan? Ikaw. Dapat ikaw ang wag maligtas. Hindi yung mga tao na yun. Di ba? Ganun kapatid na Diyos. Muli po, nandito na naman po ang programang Expose the Truth upang magbigay po sa inyo ng isang reaction video mula po sa mga video ng ating kapatid na Eli. Dahil po sa mga request at mga tanong ng ating mga kaibigan na nakasubaybay dito sa ating programa. May nagtanong po sa akin, ewan ko kung anong klaseng video yung kanyang tinatanong, pero ang sabi niya kasi ganito, mula kay Holy Channel. Sabi niya, kapatid, paki-upload naman po yung discussion ni Brother Eli kasama si Willie Santiago, yung tungkol sa anghel. Ewan ko kung anong klaseng video po yung kanyang sinasabi, kung sinong anghel ang tinatanong, no? Pero itong gusto ko pong ibigay na reaction video ng kapatid na Eli, ewan ko lang kung tama ito para sa kanya o hindi. Pero ang tema, mga kaibigan, na gusto ko pong ibigay sa inyo na video, yung mga aligasyon o issue na sinasabi ng mga iglesia ni Cristo na kapag hindi ka daw umanib sa iglesia ni Cristo at nasa labas ka ng kanilang grupo, ay impyerno po ang bagsak mo. Yun po ang kanilang sinasabi. Na yan naman po ang pamamalian ng ating kapatid na Eli. Ganito ang komento ng isa sa ating mga tutol sa ating mga video na ipinapalabas. So ibig sabihin, hindi siya naniniwala itong ating kaibigan, si Esperidion Baltag. Sabi niya, hindi pa rin ako makumbinsi niyan kung totoo man yung mangangaral na yan. Si Brother Eli ang sinasabi niya. Bakit bago lang yan lilitaw? Paano naman yung mga tao nung una na nangamatay, kasama na yung mga ninuno ni Soriano? Maliligtas pa ba yun? So, nauunawaan ko naman ang tanong itong ating kaibigan na kung si kapatid na Eli at yung MCGI ang tunay na iglesia, kailan lang lumitaw? 1970, ganun lang, mga kaibigan. Kung totoo yan ang itinatag ng Diyos, paano yung mga namatay nung wala pa ang MCGI? Yun ang pinapalitaw niya. Nauunawaan ko yung kanyang katanungan, mga kaibigan. Pero sa video na ating ipapalabas, ewan ko kung masagot po ito na katanungan ng ating kapatid na Eli. So para hindi po tayo magluwat, mga kaibigan na nagtanong, panuorin natin. Ang main topic po dito ay, totoo ba na kapag wala ka doon sa iglesia ni Cristo, ay maiimpyerno ka? At paano yung wala doon sa totoong iglesia? Kung MCGI ang totoo, paano yung wala doon sa loob? Mga kaibigan, so narito po. Tayo po yung patuloy sa ating pagtatanghal sa panguna ni Brother Eli. Maglilingkod kami sa inyo. Sasagot si Brother Eli sa inyong mga katanungan. As always, for the past 23 years, ginagawa po ni Brother Eli ang maglingkod sa atin. At siya mismo talaga. Nakakausap natin. Siya yung nakikita sa telebisyon, napapakinggan sa radyo, Brother Josel. Para sabihin ng iba, nagtatago sa lungga. Sino kaya nagtatago, Brother Josel? Sila. Diba? Yung puno nila. Yung puno nila ang hindi nila mailito, Brother Josel. Diba? Hindi mailitaw. Kaya nga, hindi man alam ng tao kung yan
Makasasagot pa talaga? Puro papogi na lang ang ginagawa nila para sa puno nila eh. Pero actual nilang ilitaw para masuri ng tao ba talaga kung yan eh tunay nga bang mangangaral kagaya ng kanilang sinasabi. Hindi na magawa ng tao yon dahil nga hindi nga nagpo-programa kapatid na Willie. Kaya TV man, radio, or internet kapatid na Pasing. Hindi po natin mapanaag man lang ang anino. Pero meron nga silang sariling television station, wala. Hindi nga makita. Josel. Opo. Na ang paniniwala nila, brother, Si Felix Manalo po, yung tinutukoy nila, yung puno ng Iglesia ni Cristo. Tama naman eh. Hindi naman nakikita talaga sa TV. Siguro mga kaibigan ay busy siya. Busy. Hindi naman ibig sabihin siguro na wala siyang alam o hindi niya alam. Pero busy lamang po siguro at kaya siya nagtalaga ng mga tagapaglingkod gaya ng mga grupo ni Michael Sandoval, ni Ramil Parba, ni kung sino-sino pa mga kaibigan. Dani, lahat ng nasa labas ng iglesia, kaaway ng Diyos. At pagkatapos yan, kapatid na Willie, susunod natin naman yung sabi ng anak ng puno nila ngayon. Sige. Tinawag sa iglesia para kayo madala sa Diyos, sapagkat sa labas ng iglesia, ang mga tao po ay hiwalay sa Diyos, kaaway ng Diyos. Away ng Diyos, kapatid. Brother Danny at Order Rosal, yung sabi ng puno, yun daw mga nasa labas ng iglesia, kaaway ng Diyos. Ganun mo ba ang inyong napakinggang hangina at Order Rosal? Exactly the opposite, Brother Willie. Talaga hindi totoong kaaway ng Diyos ang nasa labas ng iglesia. Paano kung hindi ka nakadinig? Diba? Wala ka na mga animan. Kamukha na mga Negritos of the Mountain. Diba? May gurot. Pakita natin yung sinabi naman ni Eduardo Manalo tungkol naman sa, dyan pa rin sa topic na yan, kapatid na Willie. Ganito naman po ang kanyang sinulat sa kanyang official na babasahin, ang pasugo. Ayan, kapatid na Willie, hindi maliligtas ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo. Ang author niyan o ang sumulat ay si Ginoong Eduardo Manalo, So para po sa Iglesia ni Cristo po pala talaga mga kaibigan, hindi talaga maliligtas. Tama yung mga napapakinggan kong mga miyembro dito sa amin na kapag hindi po umanib sa Iglesia ni Cristo ay wala ng kaligtasan. Kasi talaga pala ayon sa mga pasugo ay sila po pala talaga ang umangkin na kapag hindi po papasok sa kanila iglesia hindi maliligtas. Paano kaya yung mga masasama na nasa loob ng iglesia? Kasi ang katunayan mga kaibigan, kung ganun po yung katwiran mo na kapag nasa loob ka na ng iglesia ay ligtas ka na, paano yung mga tao na nandyan pero masama ang budhi? Kasi hindi naman natin masasabi lahat ay mabubuti yung mga nandyan kasi sa isang grupo, hindi natin masasabi na lahat yan ay mabuti. Tulad na lamang po sa grupo ng Panginoong Jesucristo. Mayroon pong mga hindi po mabuti doon. Tulad ni Judas, mga kaibigan. So ibig sabihin, kung nasa loob ka ng tunay na iglesia ni Kristo, o iglesia ng Diyos na kanyang itinatag, hindi ibig sabihin, ligtas ka na kapag nandun ka. Kasi si Judas nga hindi naligtas nandun. Lumayas siya. Kasi mayroon siyang masamang budhi. Ang Diyos nga mismo, doon sa langit mga kaibigan, nandun na mismo sa langit, nakaisip pa ng masama at nagtanim pa ng inggit si Satanas. Doon na mismo sa langit, nawala pa sa kanya yung kaligtasan. Kaya yung motto na kapag wala ka dito sa loob ng iglesia, wala ka ng kaligtasan. Hindi ako sang-ayon doon, mga kaibigan. Ewan ko lang kung nakukuha nyo yung aking point. Hindi naman niya sa At yan may petsang June 1976 ang lumabas yan. Na talagang kinokondina nila, kapatid na Willie, attorney, paglabas daw po ng iglesia nila, ay
sa demonyo at hindi maliligtas. Kung gano'n, kapatid na Diyos, Oo. pero ang aking naalala, hindi ba para nasa loob ka ng Iglesia ni Cristo, kailangan na mabautismuhan? Si Ginoong Manalo yata hindi nabautismuhan. Therefore, nasa labas din siya ng Iglesia ni Cristo. Meron bang ganong pruweba, Brother Danny? Baka yan naman isang marahas na paraan. Binitiwan mo sa area na yan. Nasa pasok. Hindi pakita natin, Brother Danny, para tayo hindi mapagbintangan. Sige po, at babasahin po sa atin ni Attorney Rosal. Editor's reply, Valenzuela, Metro Manila, no? Is it true that Brother Felix Y. Manalo was not baptized into the Church of Christ because no one was there immediately preceding his work to baptize him? Kung atin pong ililiwat sa wikang Pilipino, Brother Josel, ano naman ang sabi dyan? Tunay daw, kapatid na Willie, na ang kanilang kapatid na si Felix Manalo ay hindi nabautismuhan sa Iglesia ni Cristo. Sa anong kadahilanan? Dahil wala raw na paano ba? Nauna sa kanya. Yung pinaka-immediate na kumbaga sa ano. Sinusundan niya. Sinusundan niya, no? Walang sinusundan siya na magbabautismo sa kanya. Oo. Katangahan yan. Ba't si Cristo? Diba? Ba't si Cristo nagpabautismo kay Juan Bautista? Sino ba nauna sa kanila ni Juan Bautista? Tanungin nga natin kasi Juan Bautista kung sino nauna sa kanila ni Cristo. Pasagutin si Juan Bautista. Apo, basahin po natin ang pahayag po. Lista dito po sa Juan, sa 1. At ang talata po ay 15 ang nakasulat. Ilagay sa screen. Pinatotohanan siya ni Juan at sumigaw na nagsasabi, ito yung aking sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin sapagkat siya ay una sa akin. Una si Cristo kay Juan. Di ba't nagpabautismo si Juan? Kasi yun ang paniniwalang tinuro ni Cristo. Ganito ang nararapat na ating basahin natin. Ang sabi po sa Mateo, sa 3, at ang talata po ay 13, nang magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismohan niya. Tatapwat, ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismohan at ikaw ang naparirito sa akin. Ano sagot ng Panginoong Jesus? Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Ano sabi ni Cristo? Kailangan ganapin natin ang buong. So, dito pa lang mga kaibigan, mali na naman ang Iglesia ni Cristo na ang katwiran nila kung bakit hindi nagpabautismo si Felix Manalo, yung matandang Manalo, dahil po wala naman daw pwedeng bumautismo sa kanya dahil siya yung nauna. Sino nga ang magbautismo sa kanya? Siya yung una. Ayun yung katwiran doon sa pasugo na binasa nila kanina. Pero dito, mali na naman. Kasi si Cristo mas nauna kaysa kay Juan. Pero si Cristo nagpabautismo kay Juan. So, wala talaga Katwiran. Apo. Bautismohan mo ako, pero nauna si Cristo kay Juan. Apo. Sabi ni Juan, yung bumaparito sa likuran ko, nauna yung sa akin. Sapagkat siya una sa akin, empathic pa Apo. Pero nagpabautismo si Cristo kay Juan. Kasi mababang loob ang Panginoon. Diba? Hindi kagaya ni Manalo, akala niya siya pinakamataas sa mundo. At saka si Brother Eli po, yung sinusundan ni Felix Manalo kasi matagal ang pagitan nila Matagal ang pagitan nila, Brad Willie. Paano matagal? Kasi ikatlong anghel daw si Manalo. Yung pangalawa, si Martin Luther. Pakinggan natin yung nakalagay sa pasugo nila. Pero may problema din sila Ano yun, Brother Joseph? Si Martin Luther hindi naman naging iglesia ni Manalo, no? Sabi nila, pag sa labas ng iglesia, kaaway ng Diyos at hindi maliligtas. Sinusundang anghel na sinasabi nilang katuparan sa hula nitong si Felix Manalo, walang iba kundi si Martin Luther. Nakalagay yan sa kanila pong pasugo July 2000.
Sabi nila, the work of commissioning that followed the first century church of Christ was that of the second angel who testified Babylon is fallen. The fulfillment of this prophecy about the second angel is Martin Luther, Yun. who was foremost in initiating the Reformation movement within the Catholic Church in the 16th century. Layo 16th century. no? Pagitan nila. 28 na lumitaw si Manalo di ba? Nako. 400 taon yata yan, kung di ako nagkakamali, kapatid na Josel. Ayan. Pagitan. Di, paano niyang bobotismohan nga naman ito? Kinikilala kasi nilang kasunod na anghel ni Manalo, ang sinusundan niya, itong si Martin Luther. Kilala po natin ito, protestante ito, mga kababayan. Di ho ba? Sabi nila, pagka nasa labas ng iglesia, kapatid na Dani, Ay kaaway ng Diyos at hindi maliligtas. Ayon kay Ginoong Eranio Manalo at hindi naman kay Eduardo Manalo, sinabi niya yan sa kanilang babasahing pasugo. Pero kanina, sa ating pong pagtitipon, napatunayan natin sa pamamagitan ng Biblia sa pagtuturo ni Brother Eli na hindi ganun, kapatid na Josel. Mayroong taong mga maliligtas na wala doon pa sa iglesyang sa Diyos sapagkat wala naman silang access na makarating doon. Paano nga naman agad mo kukondinahin? Parang ang analysis nito, kung halimbawa, kung nagkataon na iglesia ni Manalo ang totoo, before 1914, noong July 27, July 26, attorney, pabalik, wala nang maliligtas doon. Kasama na yung nanay ni Ginoong Manalo, tatay ni Ginoong Manalo, walang maliligtas doon sapagkat yun lang ang umpisa ng kanilang pagliligtas di umano. Napakalupit naman na doktrina na yun, Radya. So ito yung eksaktong tanong ng ating kaibigan na hindi rin naniniwala sa kapatid na Eli na siya yung totoo. Kasi kung siya yung totoong iglesia, ay paano yung mga naunang tao kaysa kay kapatid na Eli. Pero alam mo, kapatid na Esperidion Batlag, ang kapatid na Eli, hindi naman niya sinasabi na yung mga nauna sa kanya, como siya yung isinugo ng Diyos, hindi na sila maliligtas. Hindi na sila maliligtas. Walang ganong doktrina ng MCGI. Kundi, at hindi rin nila inaangkin na sila yung itinatag ni Kristo. Kundi sila po ay umanib doon sa tinatag ni Kristo na noong nandito ang Panginoong Jesucristo ay umanib lamang po. Nagbasa ng Biblia at natutunan yung mga binasa niya, sinunod niya, kaya doon naanib siya sa katotohanan. Hindi man sa personal pero sa katotohanan naanib siya. Kung ganyan po ang katwiran mo, ganyan po ang pananaw mo na paano yung mga nauna sa kanya, hindi na naligtas. Dapat naisip mo, ganun din kay Kristo. May mas nauna din kay Kristo kung sa laman, kung sa pagmiministry sa laman. May mas nauna May mas naunang mga tao kaysa sa kanya na bago siya nagkatawang tao. Kung yung mga nandun lang sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, yun lang maliligtas. Paano yung mga mas nauna kaysa sa kanya? Di bali, meron si Moises. Paano yung mas nauna kaysa si Moises? Ganun lang yon, mga kaibigan. Ganun lang po yon. Kaya mali yung tanong mo dapat sana magsuri ka ng masinsinan para maunawaan mo. Para kang iglesia ni Kristo na ganun ang pananaw, no? Dali? Kaya ang nakakaano dyan, attorney, wala sa Biblia yan. Mabuti lang. And natatandaan ko nga, sabi rin ni Brother Eli, kahit na palagay mo na noong 1914 na, Brad Danny, na nangangaral na ito si Felix Manalo. Nung bang nangangaral na si Felix Manalo, lahat na ng tao nakakapakinig sa kanya. Paano doon lang naman siya sa Atlantic Gulf yata unang nangaral. Di pa paano yung doon yung sa alam ko noon sa Amba yun sa
Santa Ana? O paano yung nasa Santa Mesa? Oo. Kaya hindi nagkaroon ng pagkakataong mapakinggan siya dahil sabi niya sa sugo at namatay nang hindi siya napakinggan, hindi naanib sa kanila, kinukundi na nila, kaaway ng Diyos yun at hindi maliligtas. Kasalanan ng tao na hindi nakapakinig kay Felix. Oo, parang ganun ang pangyayari. See, it's a stupid doctrine. It's a stupid doctrine. As stupid as the one who taught it. Kahit sino kasi marami nagtuturo niyan eh. Ang Iglesia Katolika, ganun din eh. Sabi na Iglesia Katolika, fuera de la Iglesia Katolika sin salvación. O, tamo? Outside of the Catholic Church, there is no salvation. Sabi nila yan. Hindi nila anuhan yan. Pero, paano na yung mga Muslim na hindi man nakarinig ng Biblia, hindi man nakabasa ng Biblia, hindi man nakabalita kay Jesus, nagkamatay? Opo. Wala na bang mabuti ron kahit isa? Wala na bang makakarating sa langit? Ganun ba kakitid ang utak ng Diyos ninyo? Ha? Hindi na kayo naawa sa mga Muslim na parang hinatulan nyo, lahat ng Muslim, impyerno na. Hindi ganun. Sa Biblia, iba ang sinasabi ni San Pablo. Sabi ni Pablo, yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo. Pero kung gumagawa naman ng bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi. Kita mo? Ang tao kasi kahit wala pang naririnig na kautusan, meron sa pusong nakasulat na isinulat ng Diyos eh. Kung kahit wala ka naririnig na kautusan, mabuti naman yung puso mo, ang ginagawa mo na may kabutihan. Paano ka naman sasabihin na impyerno na agad? Paano nga impyerno? Halimbawa, kailangan umanib sa iglesia para maligtas. Kung narinig mo, kung hindi mo nga narinig. Opo. Paano yung nabuhay noong 1912? Tinatulan na lahat ni Manalo na walang kaligtasan yung mga yun. Yung palagay mo na, 1917 na. 1917 nasa punta pa rin sila. Hindi pa sila nakakausad hanggang Quezon City. Paano na yung mga taga Quezon City noong 1917? Brother Josel? Opo. Kalupitan yung aral na yun. Ang nakita ko po dyan, Brother Eli, yung hatol na kanyang inihatol, bumalik sa kanya eh. Kasi sabi niya, Brother Josel ang labas sa iglesia, hindi maliligtas. Si pala hindi nabautismuhan, hindi naging gaalib ng iglesia niya, hindi siya maliligtas. Tama. Di ba, Brother Josel? Ganon yun. Kaya yung pangalawa at saka pangatlong anghel na inaangkin nila, si Martin Luther, pati si Felix Manalo, impyerno. Pareho hindi naanib sa iglesia ni Manalo. Daddy. Yan talagang yan po, mga validong issue ng doktrina Kristiyanang nasa Biblia na dapat pag-usapan. Kung napapansin nyo, napipilitan lamang po sumagot si Brother Eli dito sa mga patutsada nitong kabila dahil yun ang kanilang ginagawa. Pero yan ang mga talagang magagandang paksang dapat pag-usapan, kapatid na Josel. Totoo ba na pag talaga labas ng iglesia na nasa Biblia ay talagang impyerno na ipagpalagay na natin kahit imposible? Mali yun. Katarantaduhan yung aral na yun. That's stupidity. Bakit? Isang sagot lang ni Kristo meron akong mga tupa, wala sa kulungang ito. Hindi sa kulungang ito. Paano na hindi naligtas yun? Tupa nga ang tawag niya ron Wala pa lang sa kulungan. Dadalhin din niya yun. Ay, nako. Yan po para sabihin ni Manalo Iranyo na ang nasa labas kaaway ng Diyos, katarantaduhang aral yun. Meron ng tupa sa labas wala pa nga sa loob mo, di pa nakukulong. Ay gaya-gayan to. Hindi ngayon tupa si kapatid na Pasing Rosal. Bumalik ka ng 4 na taon, hindi lalabas wala pa rito yan. Ibig sabihin, kaaway na siya noon. Kahit nung hindi pa siya kapatid, ang dama ko, hindi siya kaaway. Kapatid na Diyos. Kaya ano sabihin ko sa kanya, yung relihiyon niya, inutil. Hindi man lang nagalit sa akin. Sa iglesia ka nila meron, hindi tupa Ano? Brandani. Ano? Kung galing aso. Baboy. Pero tinanggap nila. Yan ang sinasabi ko Sabi sila rin. At saka isa pa, kapansin-pansin kapatid na Josel na kung talaga kaawa yan at yan ay mga sa demonyo, hindi ba dyan kayo kumukuha ng miyembro?
Oo, tama. Di ba? Diyan din naman galing ang lahat ng miyembro nyo. Tama ka dyan, Brother Danny. Oo. Doon sila humahakot ng miyembro at doon pa nakikipagkaibigan si Michael. Oo, di ba? Paniniwala natin yung claim nila. Yung nasa labas na iglesia nila, puro sa demonyo. Kung maalib, puro sa demonyo yung itsura nila. Di ba? Akala yata ni Michael nakalimutan ko na yung pakikipagkaibigan niya sa mga yan. O baka akala ni Ramil, nakalimutan natin yung paghanga niya sa mga pastor protestante. Tsaka sa Sinioba. Aba, iba na siya ngayon, kapatid na Joseph. May bago na siyang ipinagtatanggol. Ano naman? Haligit suhay. Oo. Sa interpretation. Tama pala, Ramil, yung haligit suhay. Ba't nandiyan ka sa INK or INC? Tama pala yung suhay. Di ba? Punta ka sa gaya-gaya. Mukha sila lang ang kakampi nila. Ano po ang prueba natin na kumuha po ng kakampi? Patutugin si Michael. Ano ba sabi ni Michael? Ang tinutuligsa po sa pagkakataong ito nitong punong palamura ay ang mga kaibigan natin paring Katoliko. Ay, nagsisip-sip. Nasisip-sip. Sinasabi mo. Sino naman kaya ang maniniwala, kapatid na Willie? Sinasabi mo, kaibigan, di naman totoo. Opo, eto po. Nagsisip-sip ka sa pare. Kita mo na. Masama yan, sip-sip. Pag kung hindi naman po, Brother Eli, sip-sip, balimbing naman. Ito, pakita. Ay, balimbing nga. Kasi kaya balimbing, sabi nung puno niya ang Iglesia Katoliko at mga pare sa demonyo. Pag makipagkaibigan siya. Basahin ang Pasugo 1961, August. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor protestante sapagkat sila ay sa ministro ni Satanas. Mga ministro. Hindi kayo. Dapat din natin itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba't ibang Iglesia Protestante sapagkat sila'y hindi sa Diyos, kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Klaro po yan. Ang utos na Sabi ng Pasugo yan, hindi nila pwedeng yan itakwil o ipagpabulaanan. Hindi tayo. Laliman pa natin, kapatid na Dari. So, grabe, ano? Grabe yung bintang nila na ang mga Iglesia Katolika at mga Protestante ay sa demonyo. Ay, grabe po yun, mga kaibigan. Ano? Kasi sa akin, hindi man ako naniniwala na grupo talaga o sekta ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, kundi yung mga tao na handang sumunod, ibigay ang kanyang sarili sa Diyos, kaysa ang sekta ka, kay anong klaseng tao ka, kung ikaw ay talagang susunod sa Diyos, sumampalataya sa kanyang mga salita, magbasa ka ng Biblia gaya ng ginawa ng kapatid na Eli at sumunod ka, gawin mo, isa ka man doon sa mga itinatag ni Kristo na iglesia. Kasi ang iglesia na itinatag ni Kristo hindi naman sekta o hindi yung denominasyon, kundi yung mga tao na handang sumunod. Kaya nga andyan ang Biblia, para yung Biblia, yun po yung magiging pattern natin. Siya yung magmo-mold sa atin kung paano magiging tunay na iglesia, mga kaibigan. Kaya tutol ako doon sa sinasabi ng Iglesia ni Kristo na sila daw ang tatag ni Kristo at ang kapag hindi ka daw umanib sa kanila, hindi ka maligtas. Ganun din ang mga Iglesia Katolika. Totoo yung sinasabi itong mga kampo ng kapatid na Eli. Nakatarantado ang aral yun mga kaibigan. Buti pa nga sa MCGI ang dating daan at hindi niya inaangkin na kapag wala doon sa loob ng kawan nila ay hindi na maliligtas. Hindi nila inaangkin na sila yung tatag ni Kristo, kundi sila ay umanib lamang po doon sa tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos di
ginsa ay aking narinig. Nakipagkaibigan siya. Opo, kaibigan daw ang paring Katoliko. Mahirap po yung ganyang kabilanin ang deklarasyon. Hindi ka na nasanay kay Michael. Masanay ka na. Sanay ka na, Brother Danny. Bakit? Na yan may pabago-bago na sinasabi. Iba-ibang dila ang alam gamitin. Isa na mga ligaw ng bitukan nila hindi ba't yung kanyang saksi? Ganyan din eh. May balak pa magsaksi. Pinuri laban sa atin, no, para mapasama lang tayo. Pinuri yung saksi niyo. Ba, ito ikay talagang mga nag-aral. Kala ko kung ano babasahin, pala saksi niyo. Pero pagka tinignan mo sa pasugo, galit sila saksi niyo. Wala rang kaligtasan yung mga saksi. Nakakahiya po itong style nitong mga ito. Bulok. Palibhasa nga po, hindi totoo yung aral nila, Brother Eli, na yung nasa labas ng Iglesia tunay na sinasabi nila, pawang kaaway daw nandun siya, sabi ni Ranyo Manalo. At kung susundan mo pa yung sinasabi nga ni Eduardo Manalo na apo ng Felix Manalo, hindi maliligtas yung nasa labas ng Iglesia na yan na kanila sinasabing totoong Iglesia. Napakamaling aral niya, napakamaling. Nagkamana-mana yan mula doon sa lolo nila, mali aral, saka sa tatay niya, saka siya. Na walang kaligtasan yung hindi naaalim sa kanila. Mali yan, kasakatarantaduhan. Ibig mo sabihin, yung mga namamatay ngayon doon sa mga malalayong lugar na Tama po, mga kaibigan, mayroon din akong kilalang organization na ganyan na dahil ganun po yung aral ng tatay nila o puno nila noong una, ayaw nilang tanggalin. Parang legacy na daw nila sa kanila yon. Mali nga tama mali nga kung mali, hindi dapat sana mga kaibigan. Pumunta ka sa tama, buti nga nalaman mo yung mali hindi pa nila nararating. So, katahatulan mo walang kaligtasan. Ikaw may kasalanan, hindi ka pa nakakarating doon. Kung yan lang pera nyo, ginagastos nyo, dapat narating nyo na buong mundo. Hindi, tinitipon nyo pera nyo O ano ngayon ang ibig sabihin? Hindi mo pa nga nararating yung mga tao, hindi mo pa napapangaralan, saka mo hahatulan wala nang kaligtasan. Sino may kasalanan? Ikaw. Dapat ikaw ang wag maligtas. Hindi yung mga tao na yun. Di ba? Ganun kapatid na Diyos. Kasi wala sa Biblia. Kasi sa Biblia, mga kababayan, kung halimbawa hindi ka naman nakarinig ng katwiran, may Biblia nga, hindi ka naman nakabasa, walang mangangaral na karating sa'yo, nasa bundo ka o nasa kuweba ka, hahatulang ka na ba walang kaligtasan? Hindi ganun si Pablo. Pakinggan niyo sabi ng apostol si Pablo. Ganito po ang sinasabi dito po sa aklat ng Roma. Balikan po natin ang sinasabi sa 2 at ang talata po ay 11 patuloy. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Bakit? Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Bakit? Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo, Meron bang mga hintil na walang kautusan sa katutubo? Meron ba nun? meron po, Brother Eli. Meron, yung mga nasa kuweba, yung mga ermitanyo, yung mga hindi nakarinig ng Biblia, yung mga taong nabuhay in the dark ages of human history, yung wala pang na-imprenta ang Biblia. Dahil yung mga papa sa Roma, may ipinasunog na daan-daang sali ng kopya ng Biblia. Di walang available. Di wala pang naririnig. Dito lang sa Pilipinas, kaya lang nagka-Biblia nung dumating dito ang ng 1500 di ba? Hindi naman itinuro. Tapos nung dumating ang Amerikano, saka lang itinuro yung Biblia. Ibig sabihin, lahat ng Pilipinong nabuhay doon sa nakaraan 1500 taon, walang kaligtasan. Hindi ganun sabi ni Pablo. Yung mga hintilang wika na walang kautusan sa katutubo.
Pero kung nagsisigaw, at tuloy natin, Brother Willie. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi. Yun. Kung halimbawa pala, wala kang kautusang narinig. Pero yung namang kautusan ng Diyos na nasa puso mo. Kasi ang Diyos, nag-implant na sa puso ng tao nung matwid at saka masama eh. Kaya kahit wala ka pa narinig na kautusan, alam mo namang yung pumatay ng tao, masama yun eh. Eh tinan mo si Cain, pinaratangan ng Diyos ng, inakusahan ng Diyos ng pagkakriminal dahil pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Pero wala pang ibinibigay formal na kautusan nun. Pero ang Diyos, kaya niya pinaratangan inatangan niya ng kasalanan si Cain. Kasi alam ng Diyos na inilagay niya sa puso ni Cain at ni Abel at ng kanyang mga kapatid na masamang pumatay. Kahit walang letters of the law. So, hindi yung hearers of the law are justified before the eyes of the Lord, but the doers of the law. For if the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, so 2:14, ang sabi, this having not the law are a law unto themselves. 15, which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. Tamo? Yung puso ng tao, merong kaalaman sa batas yun eh, kapatid. Yun ang kaibahan ng puso ng tao sa puso ng animal eh. Sa puso ng mga hayop eh. Ang tao, kahit di pa nakakarinig ng batas, alam niya sa puso niya na merong masama at merong mabuti, kapatid na Willie. Kung hindi ka man nakarinig ng kautusan, hindi ka man narating ng pangangaral ng ebanghelyo, pagkatapos ang nangyari ikaw naman ay hindi ka nga narating ng ebanghelyo. Pero ginagawa mo naman yung mabuti sa iyong kapwa. O hindi ba yun ginajustify ka ng Diyos, sabi ng Biblia? Kaya maaaring maligtas yung isang tao na wala sa loob ng iglesia. Ayan. Gusto nyo, panibagong tema, mga ministry Manalo. Patunayan yung walang kaligtasan yung wala sa iglesia. Patutunayan ko, meron. Merong may kaligtasan kahit wala sa iglesia. So, yan kapatid na Esperidion Batlag, ang sagot ng iyong mga katanungan. Ang tao po, kapag siya po ay may isip na siya, mayroon na po siyang pagkaunawa, miski hindi mo napag-aralan o wala kang napakinggan na salita ng Diyos, miski wala ka doon sa loob ng iglesia, meron naman, ayon sa ating kapatid na Eli, at naniniwala ako, meron naman talaga ibinigay ng Diyos na kautusan sa puso ng tao. Kasi meron tayong tinatawag na yung konsensya natin na alam natin na kapag magsinungaling ka, masama po yun. Kapag pumatay ka, masama po yun. Bagamat hindi mo man napag-aralan o hindi mo man nabasa sa Biblia, alam mong masama yun. Yun po yung tinatawag ni kapatid na Eli na kautusan na ibinigay ng Diyos sa kanilang puso. Na yun po naman ay nababasa sa Roma chapter 2 verse 15, mga kaibigan. So, hindi po pwede na sabihin natin na porket wala ka doon sa loob ng iglesia ay hindi ka na maligtas. Hindi. Sa bawat tao, meron pong konsensya. Na yung konsensya po natin, yun po yung nagbibigay sa atin kung ano yung tama at mali. Yun po, mga kaibigan. So, kapatid na Esperidion, sana maunawaan mo yung sagot ng iyong katanungan. Tuloy natin. Di ba, kapatid na Josel? Opo. Kung gusto nila, panibagong tema. Ayaw nilang humarap ni Manalo. Mag-running debate tayo sa telebisyon. Patunayan nyo na hindi maanib sa inyo, walang kaligtasan. Patutunayan ko ang umanib sa inyo, walang kaligtasan. Baliktad naman.
Ayos yun, Problema yan. Isalang natin yung usapan na yan, Brad. Lalo pang sa kapakinabangan na napakarami ito, ano? Sila po kung magsalita, nakapakyaw sila ng kaligtasan Talagang pinuwera na nila lahat ng tao basta labas ng kanilang iglesia. Hindi lahat na nila. Private property nila ang Diyos, ano? Napakyaw nila langit Ang mangyayari po pala. Alam mo, kapatid na Willie, yung maiisip ko yung mga discoveries ng siyensya, naiisip ko makitid ang utak nitong mga ministro ni Manalo. Bakit po, Brother Eli? Merong latest na ulat na nabasa ko. Nakita ng Hubble Space Telescopes. Kasi before the Hubble Space Telescope, yung mga telescope nating nasa Earth, no? Kasi yung Hubble Space Telescope, nasa space yun Apo. Pero yung mga telescope natin sa Earth, ang nakikita nila, nakikita sila lang parang mga dust, no? May maliwanag, dust daw yun. Dust nandun sa space, malayo-malayo. Nung i-launch yung Hubble Space Telescope, yung pala hindi dust yun Ano raw po yun? Yung pala clusters of galaxies, na kaya lang parang dikit-dikit na, sa layo na, no? Pero kung titingnan mo sa telescope, makikita mo, bawat isa ron, mga galaxies, ang dami. Billions, Brother Willie. Ang dami po, no? At alam mo kung gaano kalayo? Gaano po kalayo? Billions of light years away. Meron silang nakita, 2 billion light years away from the Earth. Nakaisip ko, pagkalawak-lawak, alam mo malawak, ito palang nakikita. Sa Biblia, merong hindi ka makikita Apo. Yung ikatlong langit, di mo naman makikita yun Apo. Tapos mai-imagine mo, ang maliligtas lang, wala pang 1 milyong Pilipino, dahil wala pa lang mo 1 milyon. Hindi kakalog-kalog sila. Sabi ko, napakakitid ng utak ng magsabi. Meron kasing iglesia na nagsabi, sila raw ang totoo, yung taga-Hagunoy. Ang miyembro nila, 120. Lasenggo pa yung kalahati. Paano ngayon yun? Sila lang ang totoo, 120. Hindi kahit magtigi-tigi sa silang star, billion yung star. Naalala ko tuloy si Dajon na siya daw ang totoo 43 lang po yung founder nila. 40 yung founder nila, 3 yung miyembro. Sila daw ang totoo. Nakakatuwa naman itong si Dajon, ano? At saka yung sinasabi ng mga Iglesia ni Cristo, comment ko lang mga kaibigan na sila lang ang maligtas. Paano nila matiyak na sila po ay maliligtas lahat? Hindi naman natin sinasabi na hindi sila maliligtas, pero paano nila matitiyak na lahat po sila na nasa loob ng Iglesia ni Cristo ay maliligtas? Napakarami nga akong kilalang mga ministro pa at mga miyembro na naninigarilyo at umiinom ng alak Marami ako nakikita ko mga kaibigan. At mayroon akong mga relatives na kaanib dyan sa Iglesia ni Cristo, nagiinuman sila. Nagsisigarilyo sila. Paano nyo maitatanggi yan? Sige, sabihin natin, bawal sa inyo. Pero, marami akong nakikita, mga kaibigan. So, hindi nyo masabi talaga na porket nasa Iglesia ni Cristo ka na ay ikaw ng totoo at maliligtas ka na, parang binibigyan mo ng assurance yung tao na okay lang, gagawa siya ng mali. Kasi at least nandito ako sa loob ng iglesia. Mali po, hindi po denominasyon ang ililigtas ni Kristo. Maniwala kayo, hindi po denominasyon, mga kaibigan. Kundi yung tao na sumusunod ng tapat sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya anong denominasyon ka? Pati nga MCJ, kung ikaw ay MCJ at hindi ka sumusunod ng tama sa pananampalataya kay Kristo, hindi ka rin maliligtas Kaya naniniwala ko hindi po denominasyon ang ililigtas ni Kristo, kundi yung mga tao na sumusunod at sumasampalataya ng tapat sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit magtitiga pala si tigit 1 bilyong star kaso sa kanila.
Sabi ko, Oo yung nga. mga nagsasabing ganon, makikitid ang utak ng mga pastor na yun. Yes. Hindi nagsisigamit ng isip at hindi pinagbabatayan ng Biblia. Kasi kung babatayan mo Biblia, pagkalaki-laki ng langit, bakit mo naman papakiyawin, Brother Willie? Ba't mo papakiyawin at sasarahan mo na yung langit para sa iba? Ha? At kayo na lang ang maliligtas, ang suswapang nyo. At bukod sa kaswapangan, napaka-impertinente, napaka-stupido ng paniniwalang yan, kapatid na Willie. Kasi kung sa Biblia mo ibabatay, kahit naman hindi nakapakinig ng aral basta't gumagawa nung, wala talagang pagkakataong makinig Ang sinasabi ko yung hindi nakapakinig. Yes. Pero kung nakapakinig, ayun talaga walang kaligtasan yun. Pero yung nakapakinig, hindi nakapakinig ng aral, walang chance, hindi nakarating ang Biblia, walang nangangaral na narinig. Ha? Kagaya ng mga ita nung araw sa Pilipinas, yung mga aborigines of the Filipinos, yung mga mangyan, yung mga etas, yung mga negritos, walang nakilalang aral ng Diyos yun. Hindi nga narinig no si Kristo. Lahat ba yun, impyerno na? Ang lupit nyo, mga ministro ni Manalo, patunayan nyo yan, tutol ako na walang maliligtas sa labas na iglesia, katarantaduhan yan. Yung sinabi ni Eduardo ni Manalo yan. Palabasin nyo si Eduardo Manalo, inahamon ko siya ng diskusyon, di niya kaya patunayan yun. O, di subukan nila. Kapatid na Willie. Ayun. Kaya lang sinasabi to. Para maintindihan ng ating mga kababayan. Ayan. Buksan natin yung linya natin, Brother Joseph. Opo. Line 12 nga, check natin. Isagani Paggipitan, ex-Catholic sa Quezon City. Isagani. Hello, good evening. Hello. Magandang gabi sa inyo lahat. Opo. Kasi dati nung primero akong makakita ng programa ninyo, ako'y natutuwa at bagamat ako'y Katoliko, napilitan akong makinig sa inyong at nahikayat ako sa mga paliwanag at natungkol sa mga sinasabi ng salita ng Diyos sa Biblia na sa pamamagitan ng paliwanag ninyo noon dati, ako'y natutuwa. At kaming mag-anak ay nakabukas ng aming television sa panonood sa inyo para magsikayat na hikayat kami pakikinig sa inyo. Ngayon, itong magbukas kayo ng live show ninyo, ang nangyari, tuwing bubuksan namin, puro batiko sa tawanan kayo ng tawanan, laban sa mga iglesia, laban sa mga reliyon daw na iisa naman ang ibig sabihin yan, Kristiyano rin. Kaya ngayon, hindi na kami nakikinig dahil kasi nga, dati nahihikayat kami makinig sa inyo, napakaganda ng usapan, puro salita ng Diyos, paliwanag ni Brother Eli, ayoko na nga magsimba sa Katoliko ngayon, sa nakikita ko, batikosan kayo ng batikosan, awayan kayo ng paringganan kayo ng paringganan ng mga iglesia ni Cristo at saka kayo, hindi na kami nanonood sa inyong programa. Salamat po, kapatid na Isagani. Hindi na namin naiintindihan. Tuwa pa naman ako nung kay Brother Eli, pati yung anak ko, siya nagbuto sa akin, makinig tayo sa kanya, napakasarap pakinggan. Salamat po sa pakikinig nyo, pero kung nakikinig po kayo talaga, siguro mauunawaan nyo ang takbo ng mga pangyayari. Na kahit na po kami ay wag magbanggit ng kahit ano, napipilitan pa rin kami dahil yung tatawag, itatanong yung tungkol sa narinig nila sa kabilang programa, hindi ho kami nakikipagbatikusan, kapatid na Isagani. Kami po ay nananahimik dito sa SBN 21, gaya ng sinasabi nyo, maganda ang pakikinig nyo. Ang ginawa ng Iglesia ni Manalo, kumuha ng programa dito sa SBN at tinapatan kami. At kung ano-anong paninira at mga batikos ang sinasabi laban sa amin, may karapatan ho namin magtanggol sa amin sarili. Ganun po ang ginagawa namin. At kung minsan may mga pagkakataong binubuksan namin ng telepono para makapaglingkod kami sa kababayan, may tatawag, nakapakinig doon, itatanong yung napakinggan nila, natural, sasagot po kami. Halimbawa, sinabi nila, si Mang Isagani magnanakaw, hindi nyo basta lulunukin yun, hindi naman kayo magnanakaw Siyempre, pagtatanggol nyo sarili nyo. Sana po maunawaan nyo kalagayan namin. Ngayon, salamat din po sa pakikinig nyo, sa obserbasyon nyo. Kung hindi na po kaibig-ibig sa inyo makinig, salamat din po sa inyo.
hindi ako nakikinig. Kaya lang, sabi ko, bakit gano'n nung mag-live show sila? Hindi na yung katulad dating napakasarap pakinggan ng kanilang mga pinaliliwanag tungkol sa Biblia, tungkol sa aral ng Diyos, tungkol sa mga payo. Ay mula... Ginoong Isagani, kailan po ba hindi naging live ang pagtatanghal ni Brother Eli ng programa? Maaari siguro may replay kayo napapanood pagkahapon, pero mulat sa pool naman po, live lagi si Brother Eli sa kanyang paglilingkod sa tao. Dahil kagaya nyo, caller, paano kayong makakapagtanong kay Brother Eli kung tape yung programa? Kaya siya, kung magprograma, live po talaga. Pero parang ang tunog nung inyong sinasabi, noon hindi ganyan. At mula nung mag-live nabago na. Hindi po Ever since, si Brother Eli, hanggat maaari talaga live dahil maglilingkod siya personal sa tao, yung tatawag, actual, yan, paglilingkuran niya on the air. Ganun po. So, salamat po sa inyong mga obserbasyon at kung hindi po, gaya na sabi ni Brother Eli, salamat din kung hindi na po kayo natutuwa sa panonood. Talaga pong ganon. Hinihingi ng pagkakataon na ipagtanggol naman ni Brother Eli ng panig na ito ang aming panig dahil hindi naman ganun lang ang mga paratang kay Brother Eli, kapatid na Dani. Mas hindi po kasi nakatutuwa kung inyong makikita na si Brother Eli na hindi makasagot sa mga paratang at pagpapasamaan ng kalaban. Yun ho ang talagang hindi ho nakatutuwa. Pero yung nakikita natin si Brother Eli, kahit nagagastosan siya ng malaki, ibig niyang ipagtanggol yung katwiran, nakakatuwa ho yun. Kasi hindi naman ho tayo isa-isa lamang naglilingkod, ano? Brother Eli, ito pa yung pangatlo, yung sa pabagong pangalan po daw yun dahil yung dati talaga Suhay, tapos nagbago na naman, tapos Yahawa, Masaha, yun lagi ginasabi nila. Sabi, hindi naman nakasulat. Bakit sabi nakasulat yung lahat na tinuturo ni Brother Eli? Ano po masabi niyo doon? Nakasulat po yun. Yung pong pangalan ng Diyos sa original na Hebrew, YHWH po yun eh. Kaya yung iglesia ni YHWH, nakasulat po yun eh. Kapatid, nakasulat yun. Huwag kayong padaya doon sa mokong na si Ramil. Kasi, siyempre, ano sasabihin nung napabor sa amin? Nakikita nyo naman na mapasama lang kami kahit pagputol-putulin yung tape ng hindi tamang putol, di ba? Sasabihin, hindi nakasulat. Nakasulat po yun sa Bibliang Griego. YHWH yung mga sa Hebreo. YHWH po yung mga nakasulat na pangalan ng Diyos dun eh. Sasabihin, hindi nakasulat. Hindi lang nila alam basahin. Bayaan nyo, may isang araw babasahin natin sa kanila. Ayaw kasi nila lumaban ng diskusyon eh. Kung lumaban lang sila matagal na. Nagawa mo na daw, Brother Eli. Nagawa mo na daw sila sa magdebate. Saan? Iwan kung saan na. Sa plaza? Ikaw naman daw ngayon umayaw. Dati sabi hindi totoo yun. Di ako umayaw kahit kailan, no? Sabi niya, lakas-lakas ng magyayaan debate. Ngayon sila nang halos din umayaw. Daddy Joseph, anong sasabi mo? Sinabi na po ni Brother Eli, Brother John sa Dumpa. Oo. Nung mga panahon na yon na pwede pa sa Luneta, hindi pa uso mga terorista. Yung Brother Joseph, nakaupo naman. Tsaka, kapatid na Willie, maitanong lang po natin kay Kapansilo, ano? Yes. Kayo po ba'y totoong sumusubaybay sa kanila? Hindi, pagkatapos sa inyo, subaybay. Tapos sinubaybayan ko naman sila. May narinig po ba kayo sa kanilang broadcast na sila'y nag-call dun sa hamon natin? Nag-call sila? Okay, sige, lalaban kami. May narinig ba kayong sinabi gano'n kahit sino dun sa kanilang mga nasa panel? Malapit na raw, sabi niya, sige, lalabanan daw kayo. Kung gusto daw yung Kastila pa kasi mayroon silang kasama yata na magaling Huwag na muna po kamo unahin na yabang, yung totoo muna. Mahirap yung pag nauna yung yabang eh. Mahirap kasi dapat may telepono din sila para makatawag kami. Opo. Ngayon ganito, sa inyo pong kalaman, kung sinasabi po nila yung parang patuyapan nilang kumbig kasi yung rehistro naming isa, no? Ang papalit-palit daw po kami ng pangalan, ganun po, ano? Opo. Itawag nyo sa kanila, kayo nga papalit-palit ng puno eh. Alam niyo po number doon, hindi naman sila naglalagay sa screen. Itawag nyo doon sa
doon sa telepono ng bago sinusundan nilang programa, yung Linawin. At yun po din ang telepono doon sa Diliman. Kasi, brother, sabi nila na daw, yung may mga MIC daw kayo na laging, yan lang paano nila, marami daw tumatawag na sa kanila, yung mga MIC nyo daw. Ay, hindi bali po ito sasabihin natin. Kung tayo man ay mayroong mga pangalan, wala naman silang pakialam. Ang klaruhin nila, bakit si Manalo nagpapalit bilang tagapamahala sa isang Prudencio Vasquez? Alam niyo po ba yon? Oo, dahil sabi nga huling sugo si Manalo. Oo. Tapos gusto ng Hapon, nagpapalit siya at hindi na dineklara kailan niya kinuha yung uli, yung kapangyarihan na yon. Pakita nga natin yan, direct, yung kanila. Ayan, nakikita niyo po ba sa inyong TV screen? Opo, opo. Yan po ay isang circular na pinalabas ni Manalo noong Hunyo 29, 1942. Babasahin po natin, mga pinakamamahal na mga kapatid. Sa kasalukuyan, ang kapatid na Prudencio Vasquez ang tagapamahala ng iglesia, yung iglesia nila. Ang namamahala sa iglesia. Ito ang gusto ng Hapon. Nababasa niyo po ba, kapatid ng Panfilo? Opo. Tapos Kaya isang panahon, ang Iglesia ni Cristo ay sumunod sa gusto hindi ng Diyos kundi ng Hapon. kasi, sila daw po kasi ang may kapangyarihan sa ating bayan. Ayan. Kaya yung nanging-question po, kapatid na Panfilo, ayan po yung lagda. Papakita po natin, yung lagda. Ang inyong kapatid kay Cristo na hindi natitinag sa pananatili sa Diyos at sa paglilingkod. Ayan po, nakalagda po siya, yung puno nila. Kung hindi pala natitinag, ba't nagpapalit? Sa Hapon. Opo. At nung kunin na, bakit hindi naman ipinublika? Di ba, attorney? Wala. Abay, tinurn over kay Ginoong Prudencio Vasquez. Na yung Prudencio Vasquez, yung anak nakipag-usap kay Brother Eli, parang masama ang loob nun sa Muñoz Kasi, akala ko ba turn over ka sa tatay ko, ba't nawala uli? Isa, Brother Eli, yung sa comics naman daw, kasi magdidemanda daw sila sa inyo dahil pinagbintangan nyo raw sila na sila ang gumawa daw sa comics. Pero totoo daw hindi nila alam kung hindi nyo napigkas yung tungkol doon sa comics. Yung comics na, ewan ko, ano ba yung comics? Didemanda raw po ba nila ako? Sabi, unahan. Ano sabihin niyo? Sige, magdemanda na sila. Mauna na sila. Ang tagal. Sabihin niyo, magdemanda na sila. Pinagbintangan namin sila. Hindi, wala ko kami sinabing pinagbintangan namin sila. Ang sabi nila, naniniwala sila sa comics. Kaya, inano nila, ini-air nila. Di ba, kapatid na rin? Opo, at kinakampanya na bumili noon. At ipasa. Opo, at itinuro pa kung saan makakabili sa may SM. Kung ikaw ang nakikinig, ano maiisip mo? Hindi ba nila alam yung comics na yun? Saka may mga salita sila doon, kapatid. Pero Brother Eli, hindi kayo magpipresidente sa 2004 dahil noong nakasabi, Brother Eli Soriano for President sa 2004. Meron pong gusto na magpresidente ako, tatakbo akong presidente, sabi nila. Hanggang ngayon, pinag-iisipan ko Dahil nasabi niyo po na bawal nga manunungkulan yung ng Panginoon at saka sa magpresidente, may katungkulan sa dito sa atin, bawal. Di ba sasabi niyo po doon? Ano ibig sabihin po? Na hindi ka na, dapat ang sugo ng Panginoon dapat hindi maging wala siyang katungkulan ba sa gobyerno dahil hindi niya na Ano yun? Monitor po yan. Ano yun? Di ba yung bawal magpresidente yung nung sa Panginoon? Bawal makuha ng katungkulan? Hindi pa naman ako nagpipresidente. Huwag kayong mag-alala, kapatid na Pampilot, unang-una ko kayo sasabihan pag natakbo ako. Marami kasing kabado dyan, Brother Josel. Kinakabahan na sila dyan sa issue na yan. Paano nga yung kanilang miyembro kay Brother Eli Boboto. Pati mga ministro. Kaya ako
Although brother Eli, lagi nilang paulit-ulit na inano sa TV na play nila na yung humihingi kayo sa membro tag 1,000 dahil mabigat na raw po yung ano nyo, anong masabi nyo doon? Wala naman, Hindi na nakasulat. hindi naman totoo yun na humihingi ako ng 1,000 eh. Hindi yung totoo yun. Ang sinasabi ko, mga 20,000 lang tayo, ako, tigwa 1,000 lang, makaka-raise na tayo 20 million. Kasi pinagagawa namin convention center, mahigit pong 100 million eh. Ano yun eh, pandalaya nila sa tagapakinig nila po yun. Alam po ng bayang Pilipinas yan. Yung inihingi ko, hindi naman po para sa akin. Tapos paparatangan, takaw daw ako sa pera. Para makakainin ko yung hinihingi ko, no? Eh, samantalang yung mga ministro nila, yung hinihingi sa miyembro pang-abuloy, pati sigarilyo nila, doon nila kinukuha, pati lalamunin nila. Ako, hindi ako kumakain sa ganun. Saka yung binibintang nila ngayon, Brother Eli, na kayo po kumukuha ng pera sa mga miyembro. Sila may gawa nun eh. Brother Joseph, lumilikom ng abuloy. Wala namang pahintulot yung mga manggagawa ni Mr. Manalo. O nakahanda ba yung tape 11 dyan, Brother Joseph? Yun na rin kay Brad Mel. Hindi natin ito gawa-gawa at ito yung mismong puno nilang may sabi. Itong mga ito po kasi kung ano yung gawa nila na taliwas doon sa katotohanan, siyang ibinibintang sa kanilang kaaway. Pero sa totoo silang may kalokohang ginagawa pala. Pakinggan natin si Ranyo Manalo. Sa ginagawa natin ngayon, sa ginagawa ng karamihan mga manggagawa, kundi man lahat, anong ehemplo ipakikita sa may tungkulin? So paano kung ngayon, paano natin, kukontrahin natin na, mga may tungkulin magtapat kayo, sasabihin na may tungkulin, ikaw ang salbahe eh. Lumilikom ko ng abuli, wala namang pahintulot. Okay, tama, Brother Joseph. Salbahe mga ministro niya. Ba't nga hindi magiging salbahe? Lumilikom ng abuloy, wala namang pahintulot. At kung itutuloy pa, Brother Joseph, yung pahayag mismo ni Mr. Manalo, tuloy lang natin. Yan mga manggagawa, kundi man lahat, anong ehemplo ipakikita sa may tungkulin? So paano kung ngayon, paano natin, kukontrahin natin na, mga may tungkulin magtapat kayo, sasabihin na may tungkulin, ikaw ang salbahe eh. Lumilikom ka ng abuli, wala namang pahintulot. Ikaw ang nagsabi sa amin na huwag na kami magsusumbo. Paano kami magtatapat na ikaw ang gumagawa ng katiwalian? Paano tayo makakalikha ng mabubuting may tungkulin? Paano kung ganyan ang ating ipamumukha sa mga kapatid natin? Wala kayong bibigyan. Isipin ninyo sa agusan, ilang beses likom ng abuloy. Kadalas. Masipag. Nako. Pagkatapos yung hinihingi ni Brother Elin tulong na dahil doon sa naunang malaking inabono ni Brother Elin, nanghihingi siya ng tulong sa kapatiran, inaangguluhan itong mga panel ng Iglesia ni Cristo. Kayo pala, ayon sa deklarasyon mismong opisyal ng puno ninyo, kayo ang likom ng abuloy. At yun ay kasalbahihan pala, Brother. Oo naman. At hindi yan masasabing kumbaga hypothetical. Talagang yan ay deklarasyong fact yan na nakita ni Iranyo Manalo. Napatunayan niya yan. Yun lagi naman nilang pinapatugtog eh. Yun lang naman ang pinapatugtog nila ulit-ulit eh. Yun hindi naman para sa akin yung hinihingi ko na yun. Para sa convention center. At maliit na bahagi lang yun ang nagagastos ko. Totoo po yun. At si Iranyo Manalo man, Brother Eli, humihingi din naman siya ng tulong talaga doon sa tape na yun, Brother Willie. May talagang humihingi din naman siya ng tulong eh. Tulong? Oo, sabi niya, pag tulong-tulungan natin buhayin ng manggagawa. Di ba sabi? Tape 9 pala yun, Brother Joseph. Tape 9. Naka-ready ba tayo? Kinukyo na. Alam mo, kaya tuloy nabubisit si mga Isagani eh. Dahil dyan eh. Meron po nagtatanong, Brother Eli eh. Ha? May nagtatanong po, di po ba? Oo, kaya nga nabibisit na rin ako. ayoko na kasing topic yan. Kasi wala namang ginagawa sila kundi manira eh. Ba't mo naman papatulan yung paninira? Sabi ko nga sa inyo eh. Gaya lang ng mga ng mga punto por punto. Ganun din eh. Wala naman
ibang topic doon kundi manira lang din ng manira eh. Kaya tayo naman ay sumasagot din tayo. Ayaw natin yung mga ganun pero kailangan tayong magtanggol sa ating mga pinapahayag eh. Ganun yung mga taga-punto por punto sa atin eh. Na tinitira po tayo hindi sa aral kundi sa mga bagay na alam nyo mga kaibigan, itong mga taga-punto por punto kung bumanat din walang ibang ginawa kundi magpatutsyada eh. Tayo naman sa aral po tayo nagtatanggol na yung kanilang mga itinuturo ay wala po sa Biblia talaga. Hindi po talaga biblical yung kanilang mga itinuturo dyan po sa punto por punto at kay Kaburnok at kung sino pa mga kaibigan na lumalaban at kumukontra sa ating mga pinapahayag, patunayan nyo na lamang po. Hindi po yung duwag ka, gaya ni Jando, nakakala mo'y napakatalino. Itong si Jando, sabi ko nga, mas pogi lang siya ng kaunti sa akin eh. Si Jando, tignan nyo yung mukha niya, mas pogi lang sa akin ng kaunti, mga kaibigan. Pero kung mag-asta, parang napakatalino itong si Jando. Duwag daw ako. Di pumasok ka, kapatid na kaibigan Jando. May paghuhukom naman eh. Magkakaalam-alam din doon sa pag-araw ng paghuhukom eh. Tama. Diba? Kaya, yung paninira, kaya lang kung hindi naman natin sasagutin. Baka naman maniwala yung mga tao. Kaya pag may nagtanong, sasagot tayo nung ayon talaga sa katwiran. Na yung mga ministro yung Manalo, mga sinungaling yung mga yan. Manlulupig, mga nagmumura ng miyembro, binababag ang miyembro, nanununtok. Si Manalo may sabi niya. Ito po yun. Tumawag ako ng pulong ng mga pamunuan sa Maynila para sabihin, mga kapatid, tumulong kayo sa akin. Ayokong mamatay ang manggagawa. Ang gusto ko ay pagtulong-tulungan nating silid buhay. Yung talaga ng tulong, diba? Nagpapatulong din. Ano naman ang doon? Anong punto ron na na-establish naman ng mga ministrong ito? Puno nyo pala eh. Ang tulong pang hinihingi, pambuhay sa manggagawang na mamamatay na. Okay? Paano ngayon yan? Nako. Maliit na issue pala yung inyong nakita rin eh. Pinatutunayan nyo lang doon sa tape. Mabuti nga, play natin, Brad Mel, yung inaangguluhan na nila na humihingi ng tulong si Brother Eli. Ang anggulo nila ron, iba eh. Kaya ganyan, nangihingi. Ang sabi ni Brother Eli doon, tulungan nyo naman ako. Kumbaga sa isang mababaw na pagsusuri, attorney, pag sinabing tulungan nyo naman ako, nasa akin yung buong yun eh. Natural. Hindi naman sinabing, uy, magtulong-tulong kayo at kailangan ko yan, palasyo ko, papatayo nyo at titirahan ko yan. Hindi yan sabi ni Brother Eli, ang liwanag eh, tulungan nyo naman ako. Hindi ko na kaya. Iyan ba'y nabanag man lamang sa puno ng Iglesia ni Cristo? Kailan nyo na nakita? Ito po yung kanilang ginagamit na inaanguluhan ng masama eh. Teka muna, anong katibayan talagang nanghingi ng 20 milyon yung punong palamura sa kanyang mga miyembro? Di, pakita natin yung paborito mong tagpo. Ayan, Ito. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Tignan mo sabi ko 20 milyon lang. Bakit nilalang ko yung 20 milyon? Malaki kasi gagastusin ko Brother Danny, di ba? Totoo po yun. Pero yung pong kapaunan nilang premiso, ang sinabi nila, talaga naman ikaw nanghihingi ng 20 milyon, nang i-play yung tape, ang sinabi nyo po, nanghingi ako ng tulong, hindi 20 milyon ang hinihingi nyo. Tulong doon sa inyong kasama. Patunayan nga, wala naman pumasok na 20 milyon. Ulit na po natin sa line 1, si Miss Crispy ng Pasig, isa pong nagsusuri. Magandang gabi po. Hello. Hello, good evening po. Good evening. Good evening, Brother Eli. Opo. Ay, kasi kahapon po, naputol po ako. Dapat kahapon pa po ako nag-share po ako sa inyo. Ngayon po, tungkol po dun sa mga pinuputol-putol po nilang mga yung sa
mga audio niyo po. Opo. Parang hindi na ho ako makatiis. Parang lagi ho kumukulo ang dugo ko pag nakikita po yung mga maling gawa ng mga Iglesia ni Cristo na yun. Katunayan po, marami na po akong naging karanasan sa kanila. Simula pa po doon sa nasa Antipolo pa po kami. At that time ho, 8 months old ang dinadala ko sa tiyan ko po. Ngayon, meron yata silang tawag ng pagpapahayag. Yung husband ko, kami yung dalawang mag-asawa ko, kasi sinamahan ho ako sa doktor. Yung maliit po namin motor, pinark po namin doon sa harapan ng parang church po nila. Ngayon po, ang ginawa po ng mga yung mga bodyguard ba yan, parang gusto paalis sa akin yung motor samantala nakikita nila na pagkalaki-laki ng tiyan ko. Sabi ko, ano ba naman mga klaseng mga tao to? Parang walang awa. Tapos itong nakaraang taon naman po dito sa amin, yung mga anak ko ay isang 9 years old saka isang 13 po. Nandito po sa loob ng compound. Yung bahay po namin malapit sa Iglesia ni Cristo po dito sa Pasig, sa Malinaw po. Ngayon, naglalaro po yung mga bata sa isang compound po. Para nagpapalayuan sila ng bato. Ngayon, ang ginawa po ng mga matatandang security, kinanagkad po yung mga bata, kinuha. Tapos yung isang bata ang nahawakan nila, dinalaw nila sa loob ng iglesia nila. Pinagsusuntok po yung sikmura. Ganun po sila kawalang siya talaga. Kalupit. Yun nga ang pulis eh. Binugbog doon sa loob ng kapilya sa may Balintawak eh. Pulis na yun ha. Pakita, Jaryo. Pakita. Tanyo kung gaano kalulupit yung mga tao na yan. Biro mo, pati pala kayo, saksi. Parak pa yan, ha? Parak. Talagang yan eh, kaya ang tawag dyan eh, parak eh, kasi ganun yan eh, kaya parak ang tawag dyan eh. Pulis yan eh. May hawak na pito yan eh. Pero binugbog. Yung pambata, hindi bugbugin, wala namang kalaban-laban yun. Ganyan po, kasi malakas sila eh. Malakas sila sa gobyerno, malakas sila sa husgado, kahit saan malakas sila eh. Yung ganyan po yan eh, kapatid. Ang katunayang malakas sila sa husgado, meron pong idinimanda po ako ng frustrated murder. Wala naman ako dun sa scene, wala naman sugat yung nagdemanda, pumasa. Nadala sa husgado yung Tapos yung piskal na yon na nagdala sa husgado ng kaso laban sa akin, meron namang isang kaso na dinala sa kanya na yung may-ari ng baril, yung baril ginamit sa isang insidente ng criminal act. Aba, inabsuelto yung may-ari ng baril. Samantalang yung baril nung may-ari ang ginamit doon sa insidente na yon. Dapat i-implicate niya sana dahil sa may-ari yung may-ari dahil sa kanya yung baril. Abi ako, wala naman akong baril. In-implicate ako. Bakit yung isa yun? Kasi ang kalaban ni Iglesia ni Cristo. Kaya malakas ka. Sabi ko, di ba ni Rosal, Opo, ganun nangyari ito kay Jesus Cristo sa Marikina. Opo, malakas sila sa husga. Tinuturo siya na nung nakabaril, tinuturo niya may-ari ng baril na siya mastermind. Ganun. Pero hindi pinaniwalaan ng piskal. Hindi raw sufficient evidence. Hindi raw sufficient evidence na kumuha niya yung baril, siya na mastermind. Bakit naman ako pinaniwalaan niyang ako mastermind? Wala naman akong baril. At wala namang ganung insidente, attorney. Wala nga. Kaya sabi ko sa inyo, ang justice system dito sa atin may diferensya. Ayan, patawarin ako ng matataas ng ating bayan. Hindi lang naman kasi ako nagsasabi. Tama po yung sinasabi ni kapatid na Eli. Talagang ang mga tao ngayon ay nawawalan na po ng gana sa gobyerno po natin kasi palakasan na po yung gobyerno natin at ang mga karamihan na nakaupo sa gobyerno natin hindi na po mga kaibigan, lahat na po sila may utang na loob sa mga negosyanteng nagpapahirap sa mga tao. Kasi kung gustong itaas ng gobyerno o ng negosyante, mga kaibigan, yung mga bilihin,
walang magawa itong mga nakaupo sa gobyerno miski sa pinakamataas na opisyal sa ating bansa ay walang magawa kasi nung panahon ng pandemya tumaas, nagkadoble-doble yung mga presyo gaya ng mga oil product po natin at yung mga iba pa, mga plete, mga ganon, mga kaibigan, pamasahe sa pampublikong sasakyan. Tapos na ang pandemya, napalitan na ang presidente, tapos na ang pandemya, pero yung mga pamasahe, yung mga produkto natin na tumaas ng doble, hindi pa naibalik. Yung gasolina natin, yung crudo natin, hindi pa bumalik. Bakit? Kasi hawak ng mga negosyanteng malalaki itong ating gobyerno, sa totoo lang mga kaibigan. Kaya wala na yung mga kandidato na nagbibigay ng pera, yung bumibili ng pera, wala. Wala ka nang maasahan sa mga yan. At pwede nating sabihin, linalahat natin, walang hindi nagbumibili ng boto. Meron pa naman silang pinapaskil dyan sa mga daan-daan na huwag iboto ang kandidatong bumibili ng boto. Patutsada lang po yun. Sinong kandidato na hindi bumibili ng boto, katarantaduhan? Kaya wala na tayong sa gobyerno, nawawala na po yung tiwala natin kasi palakasan na po. Tama yung sinasabi ni kapatid Nelly, palakasan po ng mga natin. Justice. At lalo na pag Iglesia ni Manalo ang kalaban mo, malakas ang galang-galamay nila sa gobyerno. Kaya ingat na lang po tayo. Ganun po ang ibig ko lang sabihin sa inyo. Hello? Opo. Brother Eli, tatapusin ko lang po yung Sige paano po. ang ginawa nila. Yung bata po, 13 years old lang. Ang ginawa po nila, binugbog po nila. Katakot-takot po ang pakiusap namin, mga magulang po. Yung mga kapitbahay, pumunta kami dun sa nila, sa church. Ngayon, yung bata po, dinala po nila sa kulungan, sinama dun sa mga kriminal. Kaya po, nanggagalaisip po ako, nagagalit po kami talaga. Pero mo naman, yung batang walang kamuang-muang, basta mo na lang ipinakulong ng ganon. Sumundo pa ako kami ng pulis para palabasin yung bata. Talagang matitigas po sila. Walang magagawa pulis doon. Kaya nga po, dapat po yan, nalalaman ni Mr. Manalo na Eranio Manalo po na bakit naman ganon kalupit ang mga mga ministro niya po. Hindi ho ba niya nakikita yung mga kalukuhan na ginagawa ng... Nakikita niya, pinagtatakpan lang niya. Pakinggan niyo Mang Aling Crispy. Nakikita niya, alam niya kung gaano katarantado mga ministro niya. Pinagtatakpan niya lang. Anong tape yan? Tape 9 po, brother. Tape 9. Patugtugin natin para kay Aling Crispy. At sige po, samantalang hinahanda po dun sa ating deck ay pakinggan nyo po Aling Crispy at kung gaano ang sinasabi mismo sa bibig ng puno. Samantalang hinahanda lang po natin yung tape. Ito po yon. Huwag ako ng pulong ng mga pamunuan sa Maynila para sabihin, mga kapatid, tumulong kayo sa akin. Ayokong mamatay ang manggagawa. Ang gusto ko ay pagtulong-tulungan natin sila buhayin. Sabihin nyo sa akin kung anong ating maitutulong. Diba, hindi ang sinabi sa akin kung anong maitutulong. Ang sinabi sa akin kung ano-anong katiwalian. Sabi sa akin ng isa, kapatid, tama ho ba na hindi ho tinuturo outline. Mamimili ho ng 3 talata, tatanungin, naintindihan mo ba yan? Tama ho ba kapatid, bungkus-bungkus ng mga katibayan, siya pumipino, pinapalsipika ho niya pirma ng mga kinaukulang kalihim at mga katiwala ng gaway. Pinigil ko. Hindi ko itinanong sino gumagawa niya. Bakit? Alam ko ang mga manggagawa sa Maynila, mawawala ng dangal pag nalaman ng lahat siya pala ay magnanakaw at tampalasa. Si Mr. Manalo may sabi niyan. Paano kayo niyan? Inaamin na ng puno na yung mga tampalasan yung kanyang mga... Yan po ang pinakamahirap diyan, kapatid. Kaya kami,
Yun ho ba, hindi nyo inireklamo yung insidente na yun na binugbog ng mga iglesia ni Manalo yung 13 taong bata? Ano nyo po yung bata, Aling Crispy? Ano po siya, yung makalaro po siya ng mga anak ko. Kaya lang po, yung pumunta po kami dun sa, nakiusap po kami dun sa mga security nila, talagang hindi ko kami pinagbigyan. Ang ipinangtakot po sa amin, parang ano daw po, parang yung pagbabato daw po ng simbahan nila ay isang parang malaking kasalanan daw po, parang kriminal. Sabi naman ho namin, hindi naman mga bata naman ho yan. Hindi naman ho ganun ang intensyon ng mga bata na babatuin ho kayo. 13 years old lang ho, saka 9, yung anak ko po. Kaya yun po, sobra po ang galit namin doon sa mga iglesia na yan. Dapat po malaman ng nakakarami na ganun po kasama talaga ang mga mga ministro nila. Hindi po ang pinapalaganap nila yung kabutihan, kung hindi yung parang kasamaan ho. Katulad po kagabi yung anak ko po may pauwi na, nung isang gabi po, parang meron silang pagpapahayag ko dito sa Pasig. Tapos nung dumaan mo kami, naku, ang hahabaw ng mga baril ng mga parang mga bodyguard ata nila yun. Parang yung aming street dito, punong-puno ng mga sundalo. Hindi ko alam kung anong mga dala-dala mga baril yun. Akala mo, lulusog ng gera. Ngayon yung anak ko po dumaan. Kasi yung mga iglesia, ugali-ugali nila niyan. Pag lumabas sila ng gate, wala kong pakialam yung kung may dadaan o basta haharangin kayo. Ganun ho yun. So ang anak ko po, nasa likod po ng sasakyan ng hindi ko alam kung sino yung bumaba doon sa iglesia na yun. Biglang hininto daw sa gitna yung yung sasakyan nila. Tapos parang napasubsob yung mga bata. Ang ginawa ng bata, umuvertake siya. Tapos parang inipis sila doon sa kabilang gate ulit. Sabi ko, grabe naman, parang nakakatakot naman ang mga iglesia na to. Dahil marami na kami karanasan dito sa mga tao ito na parang mga salbahe talaga. Hindi ho parang nakakatakot ho talaga. Alam niyo bang yung kanilang isang may pagkakataon na-overtaken lang doon sa may tulay ng Palalyag Naku, pinalo ng revolver yung driver na umovertake May record ho sa husgado yan, kapatid. Grabe talaga, grabe. Ganyan po. Saka po yung sinabi nyo na parang salbahe. Salbahe ho talaga, kapatid. Oo nga po. Sabi ho ng puno yan sa tape 11. Director, kung ating maire-ready na yung tape 11, hindi ho parang salbahe. Salbahe talaga. Bakit, Brother Will? Sabi ho ng puno, Brother Eli Ano, salbahe talaga? Opo. Tignan nga natin kung gaano kasalbahe. Ayan, tape 11. Kinugyo lamang po, Brother Eli, at tagal naman. isa yung ating pinagsasaksakan ni Brother Nel. Eto na. Pero sa ginagawa natin ngayon, sa ginagawa ng karamihang mga manggagawa, kundi man lahat, anong ehemplo ipakikita sa may tungkulin? So paano kung ngayon, paano natin, kukontrahin natin mga may tungkulin, magtapat kayo, sasabihin may tungkulin, ikaw ang salbahe Okay na mo? Hindi ho parang salbahe, kapatid Ang sabi ng puno, talaga salbahe mga ministro niya. Attorney. Attorney, ano ho masasabi niyo sa ebidensya? Ay, talagang yan. The best evidence yan, kapatid. Right from the horse mouth. Declaration against interest na yan Talaga Aling Crispy, ingat na lang kayo. Huwag na ho kayong lalantad masyado. Brother Eli, Opo. meron lang po akong pananawagan kay doon sa 3 bugok po. Yung sila Paul at saka yung kanyang 2 alalay po. Mangilabot naman po sila sa ginagawa nila. Pinagpuputol-putol nila po yung mga tape na kitang-kita naman po yung ebidensya po. Saka mag-iingat na lang po kayo lagi po. Salamat po, Aling Crispy. Salamat po. Magandang gabi po. Opo. Una-una po, tatanayin ko lang po sa inyo kung sino po ba yung si Mariano Cayaw, yung pong sinasabi po sa kabila na district surveyor
lang po. Malakas po ang inyong kapatid na Lisa, yung inyong monitor, nagpi-feedback po. Hindi po totoong district servant yun. Ang katunayan, wala kang maipapakitang ID yun na siya district servant eh. Ano lang yun, pinapataas lang nila ranggo. Yun yung isang manggagawa ang nag-aaral ng pagkamanggagawa, parang worker, nag-aaral po siya. Iniwanan ng asawa, wala raw matitirhan, kinupkup doon sa coordinating center. Pinaliwanag na po yan ng ating kapatid na nakadistino ron na namamahala Ngayon, nung siya yung nagmamanggagawa, kahit saan idistino, may reklamo yung mga kapatid. Hindi marunong mag-alaga ng kapatid, kaya nirereklamo. Pinatigil po siya. Nung matigil siya, humihiram naman ng 100,000. Wala naman pauutang sa kanyang 100,000, lumayas. Naganap siguro 100,000, napunta sa tulisan. Doon sa matutulis, di ba? At yun din po, Brother Eli, ang kumuha ng mga tapes na doon sa coordinating center. Dahil yung mga tapes sa coordinating center. Kasi yung mga tapes na ipinaparinig sa kapatid, nasa coordinating center, kung siya nakatira ron, kinuha niya yung mga tape, dala-dala niya ngayon. Inaamin naman nila na merong mga nagdala sa kanila ng tapes, di ba, Brother Daddy? Opo, marami din po yan mga taong inutangan at inihahanda lang po natin yung mga kapatid na talagang magpapahayag kung anong klaseng tao yung nakuha nila. Pakita natin yung, kasi para masagot yung sinasabing paninira niyang walang hiyang tao na yan, kapatid na Joel. Maraming pirwisyong ginawa sa kapatiran yan Pakita natin. Sige po, at kung mayroon na tayo dyan, Brad Mel, ang alam ko, naipadala, pakihanda lang po natin at bibigyan lang po natin ng ilang background mo yung taong yun, kapatid. Yan po ay isang taong gagaya ng narinig ninyo sa mga nakaaraan natin pagkatanghal. Tumuloy po yan dun sa wala siyang tutuluyan, isang taong magpapakamatay daw dahil iniwan ng asawa. Tumuloy po dun sa ating coordinating center sa Cebu dahil sa wala siyang bahay na matutuluyan, tinanggap ng mga kapatid po doon. At pagkatapos po noon ay nagpaampun doon at yun nga, nag-aral-aral ng pag-worker daw nung sinusubok po, marami reklamo naman hanggang sa pinatigil din po ng MIC doon at pagkatapos po ay nangungutang doon sa mga kapatid hanggang sa kumuutang ng biglaang 100,000 dahil gagamitin daw po ko sa pahabulin daw yata yung kanyang asawa at saka yung ari-arian kung ano yun, hindi naman po napautang dahil sa walang pera. Dinala yung mga tapes at nagpunta sa Iglesia ni Cristo. Pero mabuti rin, Brad Mel, pakita muna natin kung ano yung deklarasyon noong Kayaw doon sa kanyang sinamahan at maitatanong din siguro po natin yung kanyang pagkakilala doon sa kanyang samahan na yun. Nakahanda ba tayo doon, Brad Mel? At masagot din nga po natin yung hindi po totoong yan ay district servant. Yan po ay isang nag-aaral ng pagmamanggagawa sana doon sa Cebu. Ang nagiging district servant po, para sa kaalaman ng lahat, yan po ay si Brother Eli ang naglalagay at pinipirmahan po ni Brother Eli ang appointment niyang mga yan. Pagka district servant, humigit kumulang, meron na 10 taon sa iglesia. Yan naman ay kakapiraso pa lang naman. Ito po yung sinasabi nung Kayaw na nanggaling daw dito. Ito yung kanyang pagkakilala nung sa kanyang samahan pinuntahan Sinusuri ko rin yung aking tinitexto. Binabanatan ko talaga yung Iglesia ni Cristo sa pulpito. Matinding banat. 17 ang abuluyan. Iniisa-isa pa nga May tanging handog, may tanging handugan, may abuluyan Martes, Huwebes, may abuluyan sa Linggo, may pasalamat. Marami. Buklod, kadiwa, ano pa yung iba. Basta marami siya. Binabanat ko yan sa pulpito upang yung mga kapatid ay mapangalagaan, hindi mapunta sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo, mamamatay tao. Iglesia ni Cristo, maggugulo. Kaya, dumating yung punto, suriin. Yan po yung pagkakilala niya, kapatid, doon sa kanyang samahan na hindi naman niya binawi. At inisa-isa niya pa. Ang ibig ko sabihin, nung sinasabi niya yon, ano yun, galing sa kanya dahil hindi naman galing sa atin yun. Wala naman tayong outline na ituro mong ganito. Wala naman ganun Brother Danny. At saka, unang-una, siguro,
alam naman ng mga kapatid at ng mga tao na itong bandang huli, ako na mismo ang nagsasalita kahit sa mga lokal sa pamamagitan ng recorded na mga tapes, hindi ba kapatid na Dani? Oo po yan. Ayan. Kaya yung sinasabi niya na yon, kung sinasabi niya, paano niyang masasabi yun? Eh, siyempre, nagdadaldal siguro siyang mag-isa dahil ang mga tape, ang mga pag-aaral natin sa pagkakatipo, nakatape niya, ako nagsasalita. Totoo po, ang ginagawa daw po niya, kaya yan ay pinatigil. Ayaw niya pong i-play yung inyong tape at siya ang umiimbuna. Kaya nirereklamo siya po ng mga taong kanyang dinidistinuhan. Ayun. Meron na ba tayo dyan naka-tape na? Hindi daw po yata pa dumadating yung pinahanda po ni Brad Noli. At next time po yata ay ating... wala pa daw po kay Brad Noli. Anyway, sabi po ni Brad Noli kasi yung yun ay kukunan niya ng panayam at nang makita nating mabuti kung anong pagkatao itong kinuha nitong mga nagpakilala pang district chairman. Di ba naman alam naman natin kung sino ano-anong mga klaseng tao yung nanggaling dito sa ating itiniwalag natin na Opo naman. Yung isa riyan ay nangutang din na nagbayad. Yung sino yun? Yung taga Siburin. Opo, Abadjano. Yung Abadjano, matapang din ang hiyanon eh. Meron pa mga talbog na cheque sa akin yan eh. Pinari-discount dun sa pinanser ko rito sa Pampanga eh. Tapos pinatalbog eh. Meron pa sa akin hanggang ngayon. Sige magdemanda ka Abadjano, makapalang pagmumukha mo eh. Yung mga kapalang pagmumukha, alam nila kung saan sila pupunta eh. Opo, Brother Eli. Siyempre, birds of the same feather. Hindi. Ano po? Dine together. Makain po. Nasa Biblia yun eh. Diba? Kung asa ng mga patay, nandun ang mga uwak. Diba? Yung sino pa? Yung isa. So yan po mga kaibigan, ang mga sagot ni Brother Eli sa mga issue na ibinabato laban po sa kanya ng mga iglesia ni Cristo. Tama po yung mga sinasabi ni kapatid ni Eli na minsan nawawalan na po ng gana ng tao sa gobyerno po natin. Kasi alam nyo mga kaibigan, lalo sa panahon natin ngayon, marami na po ang nagsisitakbo bilang mamuno at uupo sa ating gobyerno na kung saan ay marami po silang pangako na sinasabi nila na kapag sila ang uupo ibababa ang mga presyo. Pero ang katunayan mga kaibigan, yan po ay mga pambobola lamang po ng mga politiko yan. Huwag po kayong maniniwala mga kaibigan. Halos linalahat ko na mga tumatakbo, ganun ang sinasabi. Pero sa katunayan, sa katotohanan, kapag sila po ay nakaupo na, ay wala, hindi po, pangako lamang po yun, pangako na napapako. At ang dahilan mga kaibigan, alam nyo, kung ikaw ay tatakbo bilang mayor, sabihin natin maganda yung hangarin mo, mabuti po. Pero kapag ang mas higher authority ang mag-utos sa iyo, miski ikaw ay maganda yung budhi mo, mahahaluan ka eh. Marami akong mga kakilalang ganun na tumakbo, maganda ang budhi. Pero kapag nakaupo na, wala siyang magawa kasi nasa mababang posisyon lamang po siya. Yung mga sangguniang bayan o sangguniang panlalawigan. Meron ba silang magagawa? Kahit anong klaseng pangako, kapag ako po ay manalo, kapag ako ay makaupo dyan po sa konseho, ay pagtatanggol ko kayo. Paano mo ipagtatanggol? May mas higher authority kaysa sa'yo. Na nakautang doon sa isang ahensya. Ang problema kasi mga kaibigan, ang isang kandidato kapag nakautang po ng utang na loob doon sa isang ahensya, na siya po yung tumulong sa kanyang campaign fund para siya po ay makapagkampanya ng maganda, makabili ng boto. Kapag nanalo po yun, mga kaibigan, mga babayan, tiyak na tiyak ko po na kung ano gustong gawin yung ahensya na yon, kung gusto niyang baraan ang kalsada, meron bang magagawa yung nakaupo? Nakautang siya ng loob, utang na loob doon sa ahensya na yon. Di pagtatakpan na lamang po niya. Ganun po mga kababayan. Kaya sa panahon natin ngayon, meron pa bang matino? Ewan ko lang, merong matino siguro, pero kung ikaw ay nasa mababang posisyon lang, kahit matino ka, wala kang magagawa. Ni Presidente nga, mga kaibigan, walang magagawa Kasi hawak ng gobyerno natin, hawak ng mga higanteng kumpanya
na kung saan, kung ano ang gusto ng mga kumpanya yan, kung gusto niya lang itaas ang mga produkto para pahirapan ng maliliit, may magagawa ba kahit presidente? Wala nga magawa mga kaibigan. Wala nga magawa kahit presidente. Kaya ang gobyerno natin, wala na, nakaupo na ang demonyo, ang satanas. Hintayin na lang natin magdeklara siya ng Diyos, mga kaibigan. Hintayin na lang natin kasi ang gobyerno po natin, nakaupo na ang demonyo. Kaya kahit sino nagsasabi, yung mga pastor daw, mga ministro daw, na sila itatakbo para gagawa ng kabutihan dyan po sa konseho, dyan po sa senado, dyan po sa kung sino-sino, miski si Kibuloy, mga kababayan, na siya yung uupo sa pagkasenador para banggahin yung mga hindi ako naniniwala. Bakit? Hindi ikaw ang pinaka-higher authority para sabihin mo yan. Kasi miski yung pinakamataas presidente natin, wala pang magawa may mga nagawa. Hindi ko naman sinasabing wala talagang nagawa, kundi pero ang mga mahihirap tulad natin, tulad ko, hindi ko maramdaman, mga kaibigan, hindi ko maramdaman kasi sabi ko nga, yung produkto nga na lang natin, nung tumaas, nung pandemya, ang reason nila dahil pandemic, konti ang supply. Pero ngayon, hindi naman na pandemic open naman lahat ng mga produkto natin. Ba't hindi bumababa, mga kaibigan? Kasi nasanay na sa malaking kita. Yan po ang totoo. Dahil ang mga tao ngayon ay talagang sakim sa pera. Na yan po ang itinanim ni Satanas sa puso ng mga tao. Yan po masasabi ko, mga kaibigan. Kaya yung mga malalakas sa gobyerno, na mga relihiyon, yung malalakas sa gobyerno, kahit anong kasalanan na nagawa nila, walang magawang gobyerno. Bakit? Kasi malakas sila Sila ang nagpaupo doon sa nakaupo Sila ang nagpaupo meron ka pa bang magagawa? Sila nga ang nagpaupo sa iyo, tapos kalalabanin mo. Wala ka na doon, mga kaibigan. Kaya ang talagang nakaupo sa gobyerno natin, hindi yung mga nakaupo na literal na nakikita natin. Ang talagang nagmamanipula ang ating gobyerno natin ay ang mga malalaking negosyante. Sila po yung namamalakad sa gobyerno natin. Kung ano gusto nilang gawin, walang magawa yung mga nakaupo. Kaya yung mga nakaupo na nagsasabi, kapag ako'y nakaupo, hindi ako naniniwala dyan, mga kaibigan. Hindi ako naniniwala dyan. Isa ka lang kagawad, isa ka lang barangay kagawad, o isa ka lang sangguniang bayan, o isa ka lang senador o anuman, na may mas higher authority sa'yo, tapos sabihin mo, ikaw ang magpapaunlad sa bayan. Saan mo nakuha ang logic na yan? Saan nakuha, mga kaibigan? So, sana maging wise po ang mga tao ngayon, no? Sa panahon ngayon. Maniwala lang po tayo, hindi tayo magtiwala sa tao, kundi magtiwala lamang po tayo sa Panginoon, na siyang hinihintay natin sa kanyang pagbabalik. Doon na lamang po tayo makakalingap ng totoong lingap ng katotohanan. Doon po sa gobyerno ng Panginoong Jesucristo, na yun kung tawagin ng Biblia ay sa 1,000 taon na kanyang paghahari. Doon mo makikita ang kagandahan ng paghahari ng katwiran, mga kaibigan. Kaya yung mga sumasampalataya sa Diyos, sana po ay huwag po tayong bibitiw, magtiwala lamang po tayo sa Diyos. Hanggang sa susunod po, mga kababayan.